Ito na mga madam at mga sir, umpisa na natin. Saan ba ito nagsimula at ano ang kahihinatnan sa dulo nito? Sa pagtitreasure ninyo base sa mga marites na kapitbahay ninyo. Ganito yan mga katiits. Alam ko na may mga kapitbahay talaga kayo na hindi maiwasan na naiinggit sa pagtitreasure ninyo. At nandito ang mga ginawa kong illustration para masundan talaga ninyo ang sasabihin ko. Kakaumpisa pa lang ninyo maghukay. Ayan. Meron na talagang nag-i-sniper dyan na mga kapitbahay ninyo sa lugar ninyo. Ayan. Sinisilip kung ano ang ginagawa ninyo. Ayan. Ito ipalagay na natin, ito si Inggitero na sumisilip. Pag malaman niya na ang ginagawa ninyo ay pagtitreasure mga katiits, ayan na, ikakalat na ni Inggitero ang ginagawa ninyo sa ibang tao. Ayan, ibubulong niya or sasabihin niya sa mga marites na kakilala niya na palagay na lang natin, Juan de la Cruz, nag-treasure. Sasabihin niya dito sa babae. Ayan. Ito naman ang babae, magugulat siya at ikakalat niya ngayon sa ibang tao. Kahit nag-uumpisa pa lang kayo mga katiits, ikukwento niya dito sa pangalawa. Ang sabi naman ng pangalawa, malapit nang nakuha. Pagdating dito sa kabila, sasabihin na nakuha na. At ito naman, magugulantang. Yan ang sistema niyan mga katiits. Ilang bisis na ako na naka-encounter sa ganitong mga estilo ng mga marites na kapitbahay. Ngayon, ikakalat na nila yan mga katiits sa mga ibang kapitbahay, yung mga tipong CCTV style ba? Live CCTV ang tawag dito mga katiits. Ayan, pagkukwentuhan na ang mismong site ninyo. Ayan, kumbaga kayo na ang laman ng balita sa mismong barangay ninyo mga katiits. Kahit saan kayong pumunta, yun ang pinag-uusapan nila. Ngayon, dahil mga marites nga sila at walang ginagawa, araw-araw na nila pag-uusapan yan mga katiits, lalo na magkaroon kayo ng kapitbahay na marites. Nako, hindi na yan mawala mga katiits. At ang iba, pag hindi na talaga makatiis, pupunta na yan sa site ninyo mga katiits. Natatawa talaga ako eh. Kahit may bakod na yan, tulad dito, ayan, talagang sisilipin talaga mga katiits kung totoo ba na naghukay kayo at mayroon nang nakuha. Ganyan ang sistema na dinanas namin mga katiits kahit wala pa. Yun ang malaking problema mga katiits. Lalo na nakasalubong mo ang kumpare mo sa daan at sasabihin sa'yo na, pare, nakuha na ba? Mamalato ka naman. Yun ang malaking problema mga katiits. Kaya hindi talaga maiwasan yan. Lahat ng mga kwento tungkol sa pagtitreasure mo, bubulingkatin na nila mga katiits. Ang problema lang nito, kung isang barangay na talaga mga katiits ang nakatutok sa mismong site mo. Tulad dito sa ginawa kong illustration. Ayan. Ang malaking problema lang talaga nito mga katiits, kahit wala ka pang nakuha, kung narinig ang kwento na dahil salin-salin nga ang kwento, pasa-pasa, pinasa dito sa una na naghukay ka, pinasa sa kabila na malapit nang makuha. Tulad dito, naghukay ka. Dito naman, malapit nang nakuha. Dito naman, nakuha na. At pagdating dito sa dulo, nagulantang siya dahil ang pagkaalam niya, nakuha na at sobrang laki ng nakuha mo na mga ginto or maraming ginto ang nakuha. At alam naman natin mga katiits na ang mga estilong mga kwentong marites, dagdag bawas yan mga katiits. Yan lang ang malaking problema. Lalo na marinig yan ng grupo ng Bantay Salakay mga katiits. Alam niyo na ang ibig kong sabihin. Halimbawa lang, ito si Bantay Salakay na may sariling grupo. Ayan, grupo niya yan. Narinig niya ang kwento ni Marites na nakakuha ka na. Kahit
wala pang nakuha mga katiits at tinutuon nila. Nako, at kininto niya sa kasamahan niya. Nako, yun ang pinakamahirap mga katiits dahil hindi magkalayo na sasalakayin ka talaga. Kahit sa katunayan, hindi mo pa nakuha ang target na hinahanap mo. Malaking ikis yan, wala pa nga eh. Kaya, ang problema, tinutuon ni Bantay Salakay. Ayan, sinalakay ka na, pinuntahan ka na sa bahay mo at pinaamin na saan na ang nakuha mong kayamanan. Yun ang malaking problema mga katiits. Dahil sa maling kwento ni Marites, napahamak ka. Okay lang kung ikaw lang, paano na kung kasama ang pamilya mo mga katiits? Subalit, ang iba talaga, habang inaangat nila ang items na nakuha nila, totoo ito mga katiits, inaangat nila, biglang dumating ang grupo ng Bantay Salakay. Ayan, mga grupo ng Bantay Salakay yan. May mga dalang baril, mga patalim, at tinutukan sila mga katiits, kung saan naagaw sa kanila ang items na kakaangat lang. Yun ang malaking problema mga katiits. Pira na, naging bato pa, at wala silang magawa dahil may mga baril sila ni Bantay Salakay. Kaya binigay na lang nila para hindi sila mapahamak mga katiits. Speaking of pahamak, isa rin ito mga katiits. Habang nagiinuman kayo, hindi maiwasan na may kasamahan kayong hindi kasama sa grupo sa paghukay ninyo. Halimbawa na lang siya, itong isang ito, at nakwento ninyo sa kanya ang tungkol sa paghukay ninyo. Ayan, dahil mga lasing na nga at nasabi ninyo na may target kayong hinahabol at malapit-lapit na, lalo na't nakwento nyo pa kung ilang feet na lang ang lalim. Yun ang malaking problema mga katiits. Nagdadala rin yan ng kapahamakan sa pagtitreasure ninyo. Kaya ang payong kaibigan ko na lang sa inyo mga katiits, ang magandang gawin ninyo, number 1, manahimik talaga mga katiits. Pag nagtitreasure kayo hanggat maaari, piliin ninyo ang mga kasamahan ninyo hindi maingay. Ibig kong sabihin, yung mapagkatiwalaan na sa mga lihim ninyo at mga operasyon ninyo, hindi nila kinukwento sa iba basta-basta. At i-briefing din ninyo ang mga asawa nila na kung maaari, huwag ninyong ikwento sa iba. Yun lang mga katiits. At pangalawa, ang mas magandang gawin, bakura ninyo ang area ninyo mga katiits. Tulad dito sa illustration na ito, hanggat maaari, taasan ninyo ang bakod kung mataong lugar man yan. Ngayon, kung nasa bundok kayo, dapat magkaroon kayo ng, ito yung pangalawa natin, number 2, kung mataong lugar yan, dapat mataas ang bakod niyan mga katiits at pulido talaga na walang basta-basta na makasilip na ibang tao. Ayan, pag nag-operasyon kayo. Ang pangatlo naman, kung nasa kabundukan kayo na nag-operasyon, dapat may spotter kayo mga katiits. Ibig kong sabihin, kung malapit man ito sa daanan, halimbawa na lang, isulat natin para maintindihan talaga ninyo. Ito ang daanan. Daanan. Ayan. Kung dito man kayo naghukay sa area na ito, palagay na lang natin mga 30 meters ang layo mula sa daanan. Dapat may isa kayong kasamahan na spotter kung saan dito siya nakaabang mga katiits. Yan. Mapapansin agad niya kung may ibang tao na dadaan at pupunta sa hukay ninyo. Ganon din sa kabilang side. Ngayon, kung mayroon man, siya na ang haharang sa salubungin niya na huwag kayong lumapit dito dahil pinagbabawal. Ang mga ganitong pamamaraan mga katiits, dapat sa inyo rin ang lupa para
Ganun pa man, walang ibang taong makapasok sa area na yan pag sa inyo ang lupa. At masipti na rin ang operasyon ninyo. Yon ang magandang gawin mga katiits. Okay, sa pagtatapos dito sa simple content natin, sana may nakuha kayo mga simpleng idea nang sa ganon may apply ninyo sa area ninyo para maiwasan ninyo ang mga marites mga katiits. Ayan.